umpisahan na po agad natin etong ating talakayan dito po sa nakita nating live or video nitong si Harry Roque mga kababayan, dahil naglabas po siya ng video about po sa pagkapanalo nitong si Donald Trump mga kababayan, dahil sinasabi niya na nandahil daw sa pagkapanalo nitong si Donald Trump, may talo daw po. Sino daw po yung talo at panalo dito sa Pilipinas mga kababayan? Tapos may sinasabi pa si Harry Roque dito na si PBBM daw yung talo mga kababayan dahil sa pagkapanalo nitong si Donald Trump. So ngayon, pakinggan po natin ng mabuti etong video na inilabas nitong si Harry Roque at sosoplakin natin mga kababayan kapag may nakita tayong mali. Ano po, so ngayon, ito, pakinggan po natin. Nito, sino ang mga nanalo, sino ang mga talo sa Pilipinas? Yan na. Hello, nako, magandang Webes sa inyong lahat ha. So nung huli nating Spokes Hour, ang ating pinag-usapan ano ba maging pagkakaiba kung manalo ang Trump o manalo ang Harris? At ngayong panalo na ang Trump, ang pag-usapan naman natin, ano ngayon talaga ang ibig sabihin nito? Sino ang mga nanalo? Sino ang mga talo sa Pilipinas sa pagka-presidente ni Trump? Well, syempre, ang unang tanong. Pero isang sigurado ko dyan mga kababayan, sa pagkapanalo ni Donald Trump, alam niyo kung sino yung isa sa pinakatalo dito? Yung mga pro-China at yung tao na umisnab sa alok dati ni Trump mga kababayan. Kasi kung titingnan nyo, di ba anong panahon na nasa kapangyarihan ng mga Duterte, ini-snub nila ang Amerika mga kababayan. Kasi nga, ang tingin ni Duterte ang mga Amerikano mga hipokrito. Yan po yung tingin ni Duterte dati. Tapos mga kababayan, di ba isa din etong si Harry Roque sa pumupuna dati sa mga Amerikano at isa rin siya sa pumupuna dati kay Donald Trump. Kaya nga kung titingnan natin mga kababayan, yung sinasabi niyang talo dito, hindi si PBBM yan I think. Ang pinakatalo dyan, yung mga pro-China na nagkaroon ng kapangyarihan sa gobyerno ng Pilipinas nung panahon na si Duterte ang presidente. Ano po, dahil mas pinakita nila yung pagmamahal nila sa China kaysa yung paninimbang nila sa China at saka sa Amerika. Kasi mas pinaburan ng Duterte administration mga kababayan ang China, kasi ang tingin ni Duterte dati sa Amerika nambubuli daw sa ating bansa. Pero mga kababayan, kung titingnan natin, ngayon pa lang alam natin kung sino yung nambubuli at bumubuli sa ating bansa at nagtatangka na agawin ang teritoryo po natin. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Ang una kong sasabihin, syempre, congratulations kay President-elect Donald Trump. Nagkaroon ako ng pagkakataon na ma-meet itong si President Trump nung nagkaroon ng ASEAN na summit sa Manila, no? So nagkaroon kami ng bilateral with Trump, tapos kung naalala niyo yung bonggang-bonggang reception, no? Was the second time I was able to interact with President Trump, no? At ang nakita ko talaga doon sa Kuya Conrado, shoutout usapan ng dalawang presidente, si President Trump at saka si Presidente Duterte, ay mukhang BFF material sila. Sandali lang naman talaga yung mga pag-uusap nila, pero alam mo, parehong frat boys eh. So parehong nagkaintindihan yung dalawa eh. No? Talagang on first name basis sila at saka mukhang kuha nila yung kiliti. So, sabi ni Harry Roque mga kababayan, eto daw kasing si Donald Trump at etong si Duterte nung nag-usap daw, mukha daw mag-BFF mga kababayan. At parehas daw nakuha ng bawat isa yung kiliti ng bawat isa mga kababayan. Yan yung sabi ni Harry Roque mga kababayan. Mamaya may papakita ko sa inyo. Siyempre, ang una-una kong sasabihin na panalo sa pagkapanalo ni Trump ay si dating presidente Rodrigo Roa Duterte. Mantakin nyo, si Presidente Duterte nangampanya pa para kay Trump. Wala siyang pakialam kung magalit si Biden, no? Alam niyo naman, talagang si Presidente Duterte hindi yan malapit sa mga Democrats. Minura nga niya si Obama, di ba? Dahil kung ano nung sinasabi ni Obama tungkol sa kanyang human rights records, no? At minura niya, no? At mula noon, sarado na ang pag-iisip niya sa mga Democrats. Kaya naman, bagamat ang daming binato kay Trump, criminal cases, ang daming mga pagbibintang, walang pakialam ang Presidente Duterte, at ang sinabi niya, ikakampanya ko pa si Donald Trump sa mga Pilipino sa Amerika. At yan naman ay wait lang, putulin lang natin mga kababayan yung imagination nitong si Harry Roque. Kung matatandaan nyo mga kababayan, 2018 ata yun,
nung natanong ata sa isang interview etong si Duterte. Kasi mga kababayan, nung panahong ito, eto yan, nung panahon na to mga kababayan, sobra ang loyalty ni Duterte sa China. Ano po, sobra mga kababayan yung loyalty nitong si Digong sa bansang China. Kaya nga kung ano-ano ang mga pinagsasasabi niya na hindi maganda sa Amerika. Tandaan po natin mga kababayan, si Donald Trump ay isang Amerikano. Mas uunahin niya ang problema mga kababayan ng Amerika kaysa yung problema ng mga DD-shit. Ano po, dahil kung titingnan yung mabuti, di ba ipinagkakalat nila ngayon na ipapasa daw nila kay Donald Trump yung mga pulboronic video para daw mapatalsik sa pwesto etong si PBBM. May ipinagkakalat pa sila ngayon nang dahil daw sa pagkapanalo nitong si Donald Trump, si PBBM daw yung isa sa pinakatatamaan at pinakatalo daw dito. So ngayon mga kababayan, ano ba ang sabi ni Duterte? Wait lang basahin muna natin yung caption nito. Sabi kasi dito, sa post ni Kuya Benji Jr. Contreras, kanya po yan nagbubunye ang mga DD-shit dahil sa panalo ni Donald Trump bilang Pangulo ng USA at kaibigan daw siya ni Digong. Makakalimutin ata eto mga DD-shit na ang puon nila, pati silang mga aso ni Digong ay pro-China at galit sa US. Bakit nasabi yon sa post na ito mga kababayan? Dahil kung titingnan yung mabuti, ano ba yung sabi ni Duterte dito? Nung nagpapakita siya ng katapatan niya sa China, mga kababayan, nung taong 2018. Kasi mga kababayan, itong sinabi ni Duterte, siguro sa isang interview niya mga kababayan o sa kanyang speech noong May 15, 2018, sinabi niya dito, eto daw, kaya hindi ako nakikipag-usap diyan sa Amerikano, galit kasi ako because of the hypocrisy or mga hipokrito daw mga kababayan nitong mga Amerikano. Saka itong mga bullying nila, I don't want to talk to them. But dito lang ako sa China. China will never allow the Philippines to be destroyed. Yan yung sabi ni Duterte. Tapos ngayon sasabihin mo, Harry Roque, na BFF si Donald Trump at saka si Duterte. Tapos sasabihin mo pa na ipinangampanya pa ni Duterte etong si Donald Trump. Siguro mga kababayan, nagkausap si Donald Trump at saka itong si Duterte dahil presidente si Duterte nung mga panahon na yan. Pero mga kababayan, yung sinasabi ni Harry Roque na BFF, parang napakalabo naman. Kasi never magiging magkaibigan ang dalawang tao, lalo na kung yung isang tao ay may personal na galit sa mga Amerikano. Tandaan nyo po yan. Ngayon kung titingnan natin, napakaliwanag naman ang sinasabi dito ni Duterte. Nagalit siya sa mga Amerikano kasi ang tingin niya sa mga Amerikano mga hipokrito daw. Yan yung sabi niya Mas gusto daw niya mga kababayan na sa China na lang. Kasi nga ayon kay Duterte, ang China daw mga kababayan, China will never allow Philippines to be destroyed. Yan yung sabi niya. Ang China hindi daw hahayaan na masira at mawasak ang Pilipinas. Yan yung sabi ni Duterte. Ngayon mga kababayan, kung matatandaan nyo pa, etong si Harry Roque, eto naman yung sinabi niya kay Donald Trump. Yan mga asong sip-sip tong mga to mga kababayan ngayon. Pero kung titingnan nating mabuti, dati napakatitindi ng mga salita nila kay Donald Trump. Sabi dito ni Harry Roque, May 25, 2018 naman to. Mga kababayan, siya yung sumigunda dun sa sinabi at naging pahayag ni Duterte na mga hipokrito ang mga Amerikano. Kaya ayaw niya sa Amerika, ayaw niya sa US, mas gusto niya sa China. Ngayon, eto yung sabi ni Harry Roque. Alam niyo naman, si President Trump, salesman iyan. O salesman daw. Nag-iingay lang iyan para mas malaki ang sales niya. Anong pakialam niya sa mga bato-bato diyan? Hindi iyan para makipaglaban para sa Pilipino. Or hindi daw si Donald Trump mga kababayan yung tipo ng tao na makikipaglaban para daw po sa Pilipinas. Sabi pa dito, kaya kayong mga makamerkano, magising na kayo sa katotohanan. Iniwan na tayo niyan. Paulit-ulit na tayong iniiwan niyan. Ilang beses na nilang sinabi. They will not get involved in the territorial dispute. Yan yung sabi ni Harry Roque. Ibig sabihin, maliwanag na kinukundinan niya dito yung mga pahayag ni Donald Trump mga kababayan. Kasi nga nung panahon na yon, inilalapit tayo sa Amerika. Kaso nga lang ang problema,
nung panahon ni Duterte, pro-China po talaga sila. Ayaw na ayaw nilang makikipag-alyansa, makikipag-alyado sa Amerika. Kaysa ngayon mga kababayan na nakikita ng mga Amerikano na ang Pilipinas unti-unting lumalapit sa kanilang bansa. At mas pinili mga kababayan nating makipagkaibigan sa panahon ni PBBM sa lahat ng mga bansa na gustong makipagkaibigan sa atin. Ang problema kasi sa mga to, mas pinahalagahan nila ang China nung panahon ng Duterte administration at binaliwala po nila ang Amerika. Kaya nga kung makikita ninyo, sabi ni Duterte noong February 10, 2020, si Trump, eto daw, sabi ni Duterte si Trump pati yung others are trying to save the visiting forces agreement. Sabi ko ayoko. Ibig sabihin, inisnab ni Duterte yung alok ni Donald Trump. Kaya nga ang naging sagot sa kanya mga kababayan ni Donald Trump, ganito, if they would like to do that, that's fine. Walang problema. I view it as thank you very much. Will save a lot of money. Yun yung sabi ni Donald Trump mga kababayan. Kung ayaw nila, walang problema. At least, nagpapasalamat pa siya ng sobra kasi nakapag-save sila ng maraming pera, ng a lot of money. Kasi nga hindi sila mapapagastos mga kababayan. Kasi inisnab ni Duterte yung alok ng Amerika. Kaya nga kung titingnan natin mabuti mga kababayan, yan ba yung sinasabi nitong si Harry Roque na BFF si Duterte at saka si Donald Trump? Mali! Mas BFF pa ni Duterte si Xi Jinping kaysa kay Donald Trump, kaysa kay Joe Biden, kaysa sa Amerika. Kasi nga malalim ang galit ni Duterte sa Amerika. Kasi ang tingin niya sa mga Amerikano, mga hipokrito. Ngayon, ipagpatuloy pa natin. Ginawa niya, nanawagan siya sa mga Bisaya sa Amerika na iboto ang Trump. Actually, hindi na siya kailangan mangampanya dahil ako, nag-aral naman ako sa Amerika, ilang beses ko na nakarating sa Amerika, ang buong pamilya ko nandun sa Amerika. Ang mga Pilipino talaga ay maka-Republican. Bakit? At least yung mga Pilipino na kakilala ko, mga doktor, gaya ng aking mga kamag-anak, mga profesional, talagang yan po ay maka-Republican. Tingnan nyo mabuti kung paano sumipsip etong si Harry Roque. Gaya nung mga panahon na anti-Duterte siya, gaya nung mga panahon na anti-China siya. Pero nung nagkaroon siya ng posisyon sa gobyerno ni Duterte, sa administrasyon ni Duterte, ano nangyari sa pananaw at prinsipyo ni Harry Roque? Nilunok niya. Nawala, naging pro-Duterte siya bigla mga kababayan. Diba kung titingnan natin, unang-una ayaw niya sa China. Pero nung napapunta siya kay Duterte, naging pro-China siya bigla. Tapos ngayon kumakabig siya sa Amerika at sumisip-sip siya dito kay Donald Trump. Yan ba ay gawain ng matinong tao, lalo na ng matinong abogado? Nag-iiba-iba yung pananaw mo? Depende sa pakinabang mo? Diba mga kababayan? Anyway, ipagpatuloy pa natin. At bihira talaga na meron talaga mga mala-aktivistang Pilipino na pumapanig sa Democratic Party. Bagamat, ang sabi ko nga nung huling pag-uusap natin, huwag tayong magkakamali. Democrat or Republican, abang unang-unang isusulong nila ay interest ng mga Amerikano. At kaya kinakailangan natin palaging isipin na hindi tayo kapareho na pang-nasyonal na interes. Minsan, taliwas ang interes natin sa Amerika gaya ng pakikipagyera sa China na wala naman tayong pakialam. So, ang unang-unang panalo, si Presidente Duterte. Kasi balik na as presidente ang kanyang... Hindi, ako na nagsasabi sa inyo mga kababayan, na una pa lang, nangangampanya pa lang si Donald Trump, talo na si Duterte. Yung mga didisot yan, hindi kayo maniniwala sa akin, pero mga kababayan, nangangampanya pa lang, o siguro nagbabalak pa nga lang nagbabalak pa lang si Donald Trump na bumalik sa White House mga kababayan, tumakbo sa pagka-presidente ng Amerika, ng US, talo na si Duterte. Bakit mga kababayan? Kasi kung matatandaan nyo, nung September 23, 2024, eto kasing si Donald Trump, nagsalita siya sa Pennsylvania. Pakitama na lamang po ako doon sa term ko. Basta nagsalita siya doon sa Pennsylvania, US, na kung saan mga kababayan, kung sakali na siya ang maging presidente, ano yung i-call out niya? Or ano yung una niyang sasabihin dito po kay Xi Jinping ng China, mga kababayan. Ngayon, pakinggan natin etong naging sagot ni Donald Trump na kung sakaling siya ay makabalik
sa White House at maging presidente ng Amerika, ano yung kauna-unahan niyang dalawang bagay na sasabihin dito po kay Xi Jinping? Eto, pakinggan natin. I would probably, my first call, I'm going to call up President Xi. I'm going to say, you have to honor the deal you made. So the first thing I do is I would probably, my first call, I'm going to call up President Xi. I'm going to say, you have to honor the deal you made. We made a deal, you'd buy $50 billion worth of American farm product, and I guarantee you he will buy it, 100%. He will buy it. Second thing I'm going to do is I'm going to say, you have to give the death penalty to your fentanyl dealers who are sending... Kita nyo mga kababayan, ano yung pangalawa niya? Ano yung pangalawa niya sasabihin kay Xi Jinping? Yung mga dealers or yung mga nagbibenta ng fentanyl, dapat hatulan ng death penalty. Sino ba yung nasa sa Pilipinas na umamin pa mismo mga kababayan na gumagamit ng fentanyl? Di ba si Digong? Sino ba mga kababayan yung mukhang bangag pagka nagsasalita na babawiin yung sinabi, pupuna ng kaunti tapos mamaya babalentong na naman yung pananaw? Sino ba yung nai-issue sa fentanyl? Di ba si Duterte? So ngayon, ang pangalawa na pinakamahalaga na i-call out ni Donald Trump ay bitayin, hatulan ng kamatayan, death penalty mga kababayan, yung mga dealers or yung mga nagbibenta ng fentanyl. Kaya nga una pa lang dihado na si Duterte. Bakit? Kung talagang totoo na gumagamit siya ng fentanyl mga kababayan, mauubusan siya ng pagkukunan. Mauubusan siya ng pagkukunan mga kababayan. Ang masakla pa dito, kaya talo na agad si Duterte, kasi galit na galit si Donald Trump doon sa mga dealers ng fentanyl. Galit na galit si Donald Trump doon sa mga gumagamit ng fentanyl mga kababayan. Kaya nga ito yung pagkakasabi nyo. Ulitin natin ng konti. You have to give the death penalty. You have to give the death penalty to your fentanyl dealers. Fentanyl dealers who are sending fentanyl. Yan yung pagkakasabi dyan mga kababayan. Yan, hindi pa siya presidente niya, nangangampanya pa lang siya. Nagsasalita siya dito sa Pennsylvania noong September 23, 2024 mga kababayan. Yan yung sinabi niya mismo, iginigate niya. So ibig sabihin, bakit yan yung dalawa na sinabi niya? Kasi yan yung una niyang sisimulan at yan yung pinakamahalaga sa kanya na gusto niyang mabigyan ng solusyon mga kababayan at matrabaho niya. Ibig sabihin, kung nakatutok siya dun sa pagpuksa at pagbibigay ng death penalty dun sa mga fentanyl, sa tingin niyo pag nalaman ni Donald Trump na si Duterte gumagamit ng fentanyl at pinagmamalaki pa sa publiko mga kababayan, sa tingin niyo matutuwa siya? Hindi. Kaya una pa lang talaga mga kababayan, dihado na agad itong si Duterte. Huwag kayong magpapapaniwala sa sinasabi nitong si Roque na si Duterte ang unang swerte dyan sa pagkapanalo ni Donald Trump. Isang malaking kagaguhan yan mga kababayan. Kasi unang-una galit si Donald Trump sa mga nagpapakalat ng fentanyl at galit din siya di umano siguro dun sa mga gumagamit ng fentanyl. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. We're sending fentanyl. In China they give the death penalty. They don't have a drug problem because they give the death penalty. The first thing diba? So una pa lang, talo na agad dyan si Duterte. Saan siya kukuha ng fentanyl na gagamitin niya? Ano po ngayon, balik tayo dito. BFF na si Donald Trump. Now, para dun sa mga nagsasabi na hindi ito totoo naku, tignan niyo po, 2017 article, nagkaroon ng secret leak na pinure ni President Trump ang drug war ni Presidente Duterte. Hindi po yan gagawin ng Biden administration o ni Kamala Harris. Pero pinuli talaga yan ni President Trump, unang-una. Pangalawa, nung ako'y nanungkulan pa kay Presidente Duterte, humingi pa ng saklolo si Donald Trump. Well, pwede ko nang sabihin niya kasi nailabas na rin yan sa balita, na ginamit niyang tulay itong si dating Presidente Duterte para dun sa leader ng North Korea. Dahil alam niyo naman, mainit talaga palagi usapin ng North and South Korea dahil may nuclear weapons ng North Korea na palagi binabantaan ng South Korea at ang Japan. At ang defense naman ng Japan, syempre, ay ginagampanan ng mga Amerikano. So, ganyan kalapit ang Presidente Trump kay Presidente. Tingnan nyo kung paano sumipsip si Harry Roque. Akala ko ba, Harry Roque, sabi mo si Donald Trump hindi makikipaglaban para sa Pilipinas. Akala ko ba, sabi ninyo,
ini-snub nyo si Donald Trump kasi ang tingin nyo sa Amerika, mga hipokrito. Kaya nga ayaw ninyo sa Amerika, mas gusto ninyo na makihalubilo kayo sa China. Kasi eto, napakaliwanag ng sabi ng boss mo dito, kahit kailan hindi magkakaroon ng magandang samahan at malalim na pagkakaibigan, lalo na kung yung tinuturing na kaibigan ni Donald Trump ay may lihim na galit sa mga kalahi niya, mga kababayan. Ano po sa mga kabansa niya, mga kababayan niya. Diba? Kasi mga kababayan, dito sa sinabi ni Duterte na ito, na hindi siya nakikipag-usap sa mga Amerikano kasi ang tingin niya sa mga Amerikano, hipokrito, nambubuli, at mas gusto niyang pumabor sa China, makipagkaibigan sa China kasi mas ang tingin niya sa China, mas mapapagkatiwalaan sa Amerika, hindi magkakaroon ng malalim na ugnayan si Duterte at saka itong si Trump. At kahit kailan, tandaan niyo po mga kababayan, na hindi gugustuhin ni Donald Trump na makipagkaibigan sa isang pro-China. Na yung interest ay para sa China at hindi para sa Amerika, mga kababayan. Mas gugustuhin ni Donald Trump na makipagkaibigan dun sa mga tao na bukas pag-usapan ang pag-unlad ng bansang Amerika at ng bansang Pilipinas or di kaya naman nung ibang mga bansa pa. Ano po, pero yung agenda para sa China, tapos sasabihin ni Harry Roque may malalim na pagkakaibigan itong si Duterte at itong si Trump, isang malaking kalokohan yan. Mga kababayan, ano po, siguro kung ang sinabi ni Roque dito, yung ugnay ni Xi Jinping kay Duterte, yon kapanipaniwala pa. Kasi dito naglalahad si Duterte, mga kababayan, ng loyalty niya, ng katapatan niya sa bansang China, na mas pinipili niya ang China kaysa sa Amerika.